Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa 1,000 tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nagiinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nagiinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyos ang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita si Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Juda? Nabalitaan kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipaliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura, kukwintasan ng ginto at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na lamang at ipaliliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon, ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato, ang Diyos na hindi nakakikita ni nakaririnig, at ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ito naman ang ibig sabihin, Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian, pagkat wawasakin na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon araw at buwan, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga bituin sa langit, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga ulan at hamog, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init at matinding lamig, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darakpin kayo't uusigin, kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo.
At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Holy Eucharist Parish, Moonwalk, Parañaque City. Tara, pagnilayan natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Ilang taon na nakalipas nang dineklara ni Pope Francis ang huling Wednesday ng Ordinary Time o ng Liturgical Year bilang Red Wednesday. Kaya medyo nakapula tayo ngayon. At siguro mapapansin nyo ngayong buong maghapon na ito, maraming simbahan ay magdiriwang ng misa alang-alang sa mga persecuted Christians o yung mga kapatid nating Kristiyano na inuusig sa iba't ibang paraan sa iba't ibang bansa. At siguro maraming mga major na simbahan dito sa ating bansa at sa ibang bansa din ang iilawan ng pula para ipaalala sa atin na yung buhay ang simbahan. Kaya umuusbong ang pananampalatayang Kristiyanong Katoliko ay dahil sa pagsasaksi at pag-aalay ng buhay ng mga kapatid nating Kristiyano na tinatawag na mga martir. Siyempre sa mundo natin, pag pinag-uusapan yung martir, ito yung mga tao na kahit nasasaktan na sila, kahit niloloko na sila, kahit na namumroblema sila, hindi nila tinatanta na mahalin o hindi nila tinitigilan na maging malapit sa isang partikular na tao. Yun yung definition ng mundo ng mga martir. Mga nagmamahal kahit nasasaktan at kahit niloloko. Pero hindi po yan na talaga ibig sabihin ng martir. Bakit? Ang salitang martir ay galing sa Griego o Greek word na martirion na ang ibig sabihin ay saksi, witness. At yun po ang ating inaalala sa araw na ito. Una, we remember the martyrs of old. Tandaan natin, sabi nga ni Tertullian, isa sa mga unang church fathers, the blood of the martyrs is the seed of the church. Kaya umusbong ang pananampalatayang Kristiyano sa Europa ay dahil sa mga nag-witness sa kanilang faith sa kabila ng matitinding martyrdom mula pa nung panahon ng Roman Empire and even the more recent times tulad ng Spanish Civil War, French Revolution, at kung ano-anong mga malalaking giyera o pag-aaklas sa Europa. May mga Kristiyano na sa kabila ng mga nangyaring challenge sa kanilang pananampalataya ay nanatiling tapat. At kahit na inuusig sila, pinapakulong sila, pinagbabawalan sila manalangin o magpahayag, at iba pinapatay pa nga, tuloy pa rin ang paninindigan nila sa kanilang pananampalatayang Kristiyano. We also remember the martyrs here in our region sa Asia. Sabi ko nga lagi, maswerte tayong mga Pilipino kasi nang dumating ang Christianity sa atin, hindi naman siya tinuligsa, hindi siya inusig, at hindi siya, kumbaga, tinalikuran o nireject ng mga tao. Sabi nga ng mga historiador niyakap na ng Pilipino ang Kristyanismo ng buong puso. Kaya impluwensyado niya lahat ng aspeto ng buhay natin. Pero hindi ganun sa ibang bansa. Kung titignan niyo po sa martyrology ng simbahan sa mga bansang Korea, Japan at China at Vietnam, may kita natin na marami silang mga santo ng mga martyrs. Mga pare at madre, mga religious at lay, even families, young or old na mga tao, ang nag-alay ng buhay nila para maging buhay ang pananampalataya sa kanilang mga bansa. At kita naman natin, lalo na po halimbawa sa Vietnam at sa Korea, talagang hindi lang maraming Katolikong Kristiyano, marami rin ang vocation sa priesthood at religious life.
Pero hindi lang silang mga martir, lalo na yung mga santong, inaalala natin ngayon. We remember also those who are being persecuted because of their faith in our world today. Minsan kasi sa mabilisang pagpapalit ng kultura, nagsasuffer din ang maraming tao dahil sa kanilang pananampalataya. Nakakarinig tayo ng mga kwento ng mga tao na nire-reject o mga taong tinutuligsa o mga taong even sinasaktan dahil sila ay Kristiyano. Mga taong niloloko o ginagawang katatawanan dahil sa kanilang pananampalataya. Ngayong araw na ito, we unite our prayers with them. Pero, paalala rin sana na yung example ng mga persecuted Christians, yung example ng mga martyrs, ay sana maging inspirasyon natin. Kasi baka nagiging kampante na tayo sa faith natin. Nagiging masyado na tayong at ease sa pagiging Kristiyano, hindi na siya challenging para sa atin. Let the example of the martyrs and the example of our persecuted brethren inspire and challenge us to really live out our faith. Katulad ng mga naririnig natin itong linggo na ito sa mga ebanghelyo, sabi ni Jesus, hindi lahat ng tao matutuwa sa pananampalataya natin. May mga tao na magagalit, may mga taong ma-offend, may mga taong talaga sasaktan tayo dahil sa pananampalataya natin. Pero wag tayong mag-give up, wag tayo sumuko, wag natin bitawan ang pananampalatayang nasa ating puso at ang pananampalataya na ating pinapahayag araw-araw. Kaya po, samahan niyo po ako sa isang munting panalangin. Panginoong Jesus, ikaw mismo naghirap, nagdanas ka ng matinding pasakit at inalay mo ang iyong buhay para sa amin sa krus. At sumusunod sa halimbawa mo ang maraming mga martir, mga nag-alay ng kanilang buhay para sa iyo at para sa kanilang kapwa dahil sa pagtutuligsa o pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Ngayong araw na ito, pinagdarasal po namin ang mga kapatid naming Kristiyano na nagdaranas ng paghihirap at pag-uusig dala ng kanilang pananampalataya. Hinihiling namin, Panginoon, na kami rin, bagamat malaya kaming nakakapagsamba sa iyo at nakakapagturo tungkol sa aral mo, huwag sana kami maghinawa o huwag kami masyadong magpahayahay lang sa pagsunod namin sa iyong utos at sa pagsaksi namin sa iyong mabuting balita. Nawa, tawagin niyo po kami para maging totoong martir, tunay na saksi at tunay na magsasabuhay ng pananampalatayang bigay mo sa amin. Dahil ikaw ang tumatawag sa amin sa tunay na kaganapan ng buhay na bubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. At yan po ang ating pagninilay ngayong November 29, Red Wednesday 2023. Shout out po sa mga kapatid nating Kristiyano, kapatid nating Pilipinong Katoliko na nasa mga bansang mahirap o medyo challenging maging Kristiyano. Keep the faith, be strong, and be assured of our prayers with and for you. Pwede po nating ipanalangin din sa araw na ito yung mga tao na dala ng kanilang pananampalataya kay Kristo siguro nagiging object ng ridicule o katatawanan ng kanilang kapwa. Ugaliin tangkilikin ng TV Maria Philippines sa lahat ng kanyang social media platforms. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocese of Parañaque. Shalom.